Magandang araw sa bawat isa. At ang ating tatalakayin ngayon ay ito'y napakahalaga sapagkat ang pinag-uusapan dito ay perseverance o ang pagpapatuloy ng isang mananampalataya o bakit siya nakapagpapatuloy. Ano bang meron sa isang mananampalataya kung bakit siya'y nakapagpapatuloy? Ito ay atin tignan mabuti ngayong araw na ito. Sabi sa mga talata na aking mga babasahin ay sabi dun sa Romans chapter 8 verse 38 and 39. Ang sabi doon ay, "For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." So, isang bagay yung walang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Pero sandali muna, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon muli iyong pinagkaloob upang makapagbahagi ng mga ilang bagay, lalo na sa aspeto ng bakit ba ang isang mananampalataya o ang isang tunay na mananampalataya, bakit ba siya'y nakapagpapatuloy in spite of things happening, of things had happened, o mga problema, o matinding problema, mga bagay na masalimuot at minsan hindi maintindihan na nangyayari. Pero bakit nakapagpapatuloy ang isang anak ng Diyos, ang isang tunay na naipanganak na muli? Kayo na nga po, O Diyos, ang manguna, ang maluwalhati, at patuloy dalangin ko po ang kapayapaan para sa bayan ng Jerusalem at maging sa kaligtasan ng mga Hudyo. Manguna po kayo sa oras na ito, Banal na Espiritu, sapagkat ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. So, nakapagpapatuloy. Ang sabi dito sa talatang nabasa ay, sino ba makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? At ang sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 13 and 14 we were sealed with the Holy Spirit of promise. So yung isang taong nanampalataya, isang taong naipanganak na muli, he or she is being kept and preserved forever because of the Lord Jesus Christ and the indwelling of the Holy Spirit in him or her. So, ibig sabihin, hindi dahil pipilitin mo o kakayanin mong makapagpatuloy, kung hindi dahil sa Diyos, dahil sa Panginoon, dahil sa banal na Espiritong nananahan, kaya nakapagpapatuloy ang isang mananampalataya. Yung kasabihang once saved, always saved. Sa tunay na mananampalataya ay once born again, he or she cannot be unborn. So, the believer o ang mananampalataya, he is already secured. Sabi nga lang Ephesians chapter 1 kanina,
sealed with the Holy Spirit of promise. May mga talata, maraming nagsasabing mga talata kagaya ng John chapter 10, 27 to 30. Ang sabi ng Biblia, sabi dito ng Panginoon, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one." Bakit ang isang mananampalataya ay nakapagpapatuloy? Sabi ng Biblia, tinawag siyang tupa, hindi kambing. At meron siyang isang katangian na kanyang napapakinggan o kaya niyang pakinggan o kanyang naririnig ang boses ng Diyos. Paano ba naririnig ng isang mananampalataya ang boses ng Diyos? Through the Word of God, sa pamagitan ng Biblia. At napakaganda, no, sabi dito, kilala tayo ng Diyos. Kung ikaw isang mananampalataya, kilala ka ng Diyos at ikaw ay sumusunod. Binigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi na mapapahamak o walang sino mang makakaagaw sa Kanya. Hawak siya ng Panginoon, hawak pa siya ng Ama. So sino kang kukuha o makapag-aagaw sa Kanya? Siya na isang mananampalataya. Ang sabi ni sa John chapter 5 verse 24, sabi rin ng Panginoon, "Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life." So we are eternally secured. Pero ang malaking katanungan dito, may mga nagsasabi na bakit merong lumalayo, siya na nagsasabi anak na siya ng Diyos, pagkatapos mga ilang panahon mawawala, tatalikod, at pagkatapos ay meron nga akong kakilala, bumalik pa doon sa dati. Ano nangyari? Pero sabi niya siya ay saved, siya ay na born again. Ang Biblia nga nagsasabi, hindi lahat nagsasabing Panginoon, Panginoon ay sa Panginoon nga. So, ibig sabihin, suriin mabuti ng isang mananampalataya. Baka sa bibig lang sinasabi niya siya ay mananampalataya. Merong talagang makikitang pagbabago sa isang taong nagsasabing ligtas na. Pero kung sabi mo ligtas ka na tapos nandun ka pa rin sa dati mong mga ginagawa, nandun ka pa rin na halubilo sa sanlibutan, walang katunayan ng kaligtasan. Kaya expect mo anytime mawawala na yan. Ang Bible din sabi niya sa 1 John sabi niya sa 1 John chapter 2 verse 19, ang sabi ng Bible, "They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that they were not all of us." Kaya yung tunay na nagsasabing ligtas, makikita mo yan, magpapatuloy yan no matter what. Marahil may panahong madadapa, pero babangon yan.
magpapatuloy yan. Sapagkat meron sa buhay niya, una may ginawa ang Diyos sa buhay niya. Niligtas siya. Andan ang pag-ibig ng Diyos na hindi na siya mapapahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Andyan ang banal na Espiritu na nanahan sa Kanya. Actually, ang banal na Espiritu is the down payment of God sa atin. Patunay na ikaw nga ay sa Kanya na. No matter what. Kaya nakapagpapatuloy. Meron naman nagsasabi, yung ganyang konsepto na kahit anong mangyari ay yan lang ay magdadala sa kanya na para maging karnal na Kristiyano. Ano ba yung karnal? Yung namumuhay sa laman. Dahil siya naman ay eternally secured. Kahit anong mangyari, sa langit na ang tungo ng kanyang kaluluwa. Kaya pwede nang gawin niya kahit ano, maging lisensya yung siya'y ligtas na. Kaya pwede niya nang gawin kahit ano. But that is a misunderstanding. It's a misunderstanding of the doctrine of perseverance. A person who believes he can live any way he wants because he has professed Christ is not demonstrating true saving faith. Yun, wala talaga, hindi talaga ligtas. Kunwari lang, ligtas. Kasi hindi lalabas sa bibig niya yung mga bagay na yan na total, ligtas na ako, hindi pwede ko nang gawin kahit anong gusto kong gawin. Yun lang patunay na walang banal na espiritu sa buhay niya. Kaya hindi yan makapagpapatuloy talaga. So, ngayong gabi, o ngayong umaga, o ngayong hapon, sa bawat isa marahil yung iba mapapanood ito mamaya pa, o yung iba mamayang gabi, o iba mamayang hapon. Pero sabi ng 1 John chapter 2, ito hamon sa bawat isa na nagpapatuloy. 1 John chapter 2 verse 3 and 4. And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Our eternal security rests on the biblical teaching that those whom God justifies, he will also glorify. Those who are saved will indeed be conformed to the image of Christ, to the process of sanctification. When the person is saved, the Holy Spirit breaks the bondage of sin and gives the believer a new heart and a desire to seek holiness. Kaya ang totoong Kristiyano will desire to be obedient to God and will be convicted by the Holy Spirit when he or she sins. Kaya maliwanag itong pagpapatuloy o bakit nakapagpapatuloy ang isang mananampalataya o ang isang taong ligtas o ang isang taong nagsasabing na born again na. Bakit siya nakapagpapatuloy? Dahil may banal na espiritong nananahan sa kanya. So, dahil ang ating Panginoon, sabi niya sa Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. He
Ibig sabihin yan, He is able to completely save those whom the Father has given Him. Sabi rin sa Hebrews 7:25, wherefore He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Ang ibig sabihin, God can keep them safe through all eternity. Kaya, ngayong oras na ito, ang tunay na anak ng Diyos ay talagang nagpapatuloy. Ano man mangyari sa buhay niya, He will always persevere. Bakit? Siya'y anak ng Diyos. Meron sa buhay niya, ginawa ang Diyos, binago siya. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya, ang kanyang pagpapatuloy, hindi isang balat kayo, sapagkat meron sa buhay niya, merong Kristo, merong banal na Espiritu, kaya siya ay nakapagpapatuloy. Yan ang tunay na ligtas. Magandang araw sa bawat isa. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa simpleng aralin, sa simpleng pagpapakita ng mga talata sa Biblia na nagpapatunay ang isang tao kaya siya nakapag-persevere, kaya siya nakapagpapatuloy dahil sa kanyang bilang tunay na ligtas, bilang anak niyo po, bilang isang naipanganak na muli. Tulungan niyo po ang bawat isa, ang bawat anak niyo po na lalong tumibay sa pananampalataya, lalong makita kayo sa buhay ng bawat isa. Akin ding dalangin, O Diyos, ang mga anak mo na hahayo, pupunta ng adult camp, tulungan nyo nga po sila, Panginoon. Iingatan ng bawat isa at anuman pong inihanda mo sa bawat mag-asawa ay kanilang makamtan at kayo ang patuloy maluwalhati sa buhay nila. Ito po, O Diyos, ang aking dalangin, may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Magandang araw po sa bawat isa po sa inyo.